ka-GP Natics. Kahapon po ay kinumpirma ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, na ang mga pinapalabas nila Bobby Tiglao na police report po sa LA, mga kababayan, ay isang fake news. Ito po ay edited, mga kababayan, na kung saan po ay talagang sinasadya lamang nila na sirain at ilink ang pangalan na itong si First Lady Liza Marcos, mga kababayan, sa pagkamatay po nitong si Paulo Tantoco. Pero ngayon, mga ka-GP Natics, mga kababayan, kinumpirma na po ng US government ang pagkamatay ni Paulo Tantoco ay walang kinalaman at walang kasalanan itong si First Lady Liza. So ano ngayon, mga kababayan, ang masasabi dito ay sunog na naman ang mga DDS. Pakinggan po natin, mga kababayan, ha. Hindi na po sa Pilipinas ito. Alisin muna natin si Bato. Overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa Sir pagkamatay Michael. ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustans Corporation heir Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. Okay. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Mga kababayan, so yung kahapon parang medyo conflict, ano? Kasi sinasabi ni Attorney Claire, mga kababayan, ay hindi daw kasama sa entourage itong si Paulo Tantoco. Pero parang lumalabas na dahil ang kasama talaga sa entourage nitong si First Lady Liza Marcos para i-promote po yung Manila Film Festival, yung partner nitong si Paulo Tantoco. At dahil nga kasama, mga kababayan, siguro kaya nila sinasabi na it also consider na itong si Paulo Tantoco ay part ng entourage ni First Lady. Nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Okay, mga kababayan, ang daming Pinoy celebrities. Nandyan si Cheese Escudero, nandyan din si Jingoy Estrada. So, gusto nyo bang sabihin, mga DDS, nakasama din sila sa kwarto at doon sila ay nagko-coke? Ibig nyo bang sabihin, itong si Jingoy Estrada, mga kababayan, kasama rin sa nagko-coke, kasama ni F.L. Lisa? Record yung boses. Kasi yan ang gusto nyong palabasin, di ba? Na magkasama sa isang kwarto, itong si Paulo Tantoco at itong si First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya Okay. Yan ang nagpakalat niyan at talagang nagsasabi po involved si First Lady sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco. Pero mga kababayan, dito na po pinatunayan ng US government na wala pong kinalaman si First Lady Liza. Siya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Mga kababayan hindi po siya nakulong. Hindi po nakulong itong si Liza Marcos doon sa USA. Gaya po ng sinasabi ng mga DDS. Napak-check po ito, mga kababayan Hindi po ito gawa-gawa lamang. Talaga naman mga DDS, talagang kayo yung perfect example ng mga taong mapanira at gawa-gawa lamang ng kwento. At yung mga bopols naman na kababayan natin na nagpapaniwala sa kanila,
mga kababayan, sana magising na po kayo. Hindi po wala pong katotohanan. Kagabi pinaliwanag ko sa inyo. Ganito lang yan, simpleng-simple. Mga ka-GP Natics, ang US, hindi po yan kagaya po ng Pilipinas. Bakit naman Pilipinas, GP? Alam po natin dito sa Pilipinas, pera-pera ang pinag-uusapan. Kapag may pera ka, mahirap ka makulong. Diba? Doon sa US, wala pong diplomatic immunity itong si First Lady Liza. If ever, mga kababayan, granting po, kunwari, tama kayo mga DDS kayo. Diba? Kunwari, tama kayong mga DDS kayo na magkasama si Efelisa at itong si Paulo Tantoco nang ito po ay natsugi. Okay? Kunwari po magkasama sila. Dumating yung mga pulis. Mga kababayan, do you think, sabi ko nga idiot ba? Imbecile? Moron ba? Itong mga, sorry sa pagmumura mga kababayan, gusto ko lang pong ihalimbawa. Itong mga pulis o yung US government na pakawalan si First Lady Liza. Diba? Agad-agad mga kababayan. Alam nyo kung gaano po kahigpit dyan sa US of A. Kapag may kaso ka, hindi ka basta-basta niyan papayagan na makalabas. Hindi ka basta-basta papayagan yan, mga kababayan, na ikaw po ay makalaya. Sabi nila, GP, may tracker naman na inilagay. Kailan pa po kayo nakabalita, mga ka-GP Natics, na meron ng pangyayari na pinalaya po ng US government, tapos ito po ay lalagyan ng tracker? Wala po ata ako nakitang ganun, mga kababayan. Sorry sa mga kakamping. Pero nakita ko to doon. Ang isa pang sa nagpakalat nito, etong si Toto Kausing. Diba? Bukod sa mga DDS, nakita ko rin si Toto Kausing, siya nagpupumilit na meron daw bracelet tracker. Etong si First Lady Liza Marcos, kaya pinayagan daw na ito ay pansamantalang makalaya. Ano yun? Mga kababayan, anong klaseng thinking yun? Meron yun. Meron kayo. Diba? Paano nyo naisip yun? Tandaan po natin, dumating Oo. si First Lady sa Pilipinas, March 10, Oo. 2025. March 10, mga kababayan. O, kita nyo ha? Meron naman yung entry. Diba? Sa passport yan, meron yan. March 10, si Efelisa dumating sa Pilipinas. March 8, kung di ako nagkakamali, namatay, or March 9, etong si Paulo Tantoco. Mga kababayan, ang bilis. Pag sangkot ka, pakakawalan ka kaagad ng US government, or sabihin lang natin, mga kababayan, na nandun lang siya sa room. Siyempre, di ba, i-detain siya? Kasi nga, mga kababayan, it could be possible na sabi nyo nga, dahil ang cost ng kanyang death, nasobrahan, di ba pwedeng paghinalaan itong si First Lady Liza? Subalit mga kababayan, pinakawalan, o sabihin natin, hindi nakulong, nakauwi ng Pilipinas. So, ano magagawa nyo doon? O, sabi ng US government, wala siyang kasalanan, mga kababayan, malinis. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Assistant Vice Teka lang, Mr. Densyo. Eto nga, sorry po guys Pasensya na kayo, hindi ko po nilalahat kasi alam nyo naman mga friend natin, ang mga kakamping. Pero sabi ni Mr. Densyo 19, GP, duda kami, mga kakamping kay Toto Kausing. Kahit sa Insurrecto, nahihiwagaan dyan kay Toto. Nag-unsubscribe na ako kay Toto. Yun nga mga kababayan, alam nyo, dati naging kalaban ko rin yan si Toto Kausing dun sa Bantag case, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Nagugulumihanan talaga ako sa pagkatao nito ni Toto Kausing. I don't know, di ko alam mga kababayan, pero bahala na lang kayo. Ayoko naman makialam at ayoko magsalita hinggil dun sa tao. Kaya lang,
grabe yung kanyang theory. Matindi yung kanyang theory, mga kababayan. Siya pa lang po ang nakapagsabi. Siya pa lang po ata yung nagbigay ng statement na sinundan naman ng mga DDS, or di ko alam kung sino nauna sa kanila, DDS ba o si Toto Kausing, na meron daw tracker bracelet si FL Lisa kaya pinayagang makauwi sa Pilipinas. President ng Response Group, si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mga kababayan ha, wala pong kasalanan si First Lady Lisa according po sa US government. Maliwanag na maliwanag yan. At sinundan pa yan ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, base po dun sa mga ipinapakita niya na may video nung si Paulo Tantoco, mga kababayan. Hindi mo, sabi nga ni Attorney Larry Gadon, panoorin nyo mamaya yan sa aking upload. Sinasabi ni Attorney Larry Gadon, ano to, mga kababayan, yaya ba ni Paulo Tantoco itong si FL Lisa at kailangan niyang bantayan? Kung saan pupunta, kailangan siyang sumunod? Diba? May sariling utak yan si Paulo Tantoco. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Dahil ang tao, mga kababayan, kapag ito ay may bisyo, kahit na nung pigil mo dyan, hindi mo yan kayang pigilan. Totoo yan. Diba? Kita mo si Pulong, mga kababayan. Pag init na init, naghahanap ng kalapating walang bait. Diba? Ganun lang yun. Itong si FL Lisa, mga kababayan, sasabihin nyo may kinalaman. Nung nakita itong si Paulo Tantoco, base sa investigasyon, mga ka-GP Natics, nandoon pa sa konsyerto. Sa konsyerto, parang ano ba tawag dito? Merong programa, mga kababayan, na nandoon si FL Lisa mula umaga hanggang gabi. Tapos, kasunod niyan, yun na nga, yung umuwi. Ajis pa lang, mga kababayan, nandito na siya sa Pilipinas, sumama siya dun sa Girl Scout. Tapos, 11, kung di ako nagkakamali, marami pang mga activities dun sa Love for All ni First Lady Lisa Marcos. Tapos ngayon, mga kababayan, sasabihin nyo, pinalaya lang yan, may tracker, para panigurado na hindi makakawala, masusundan, anak ng baka, mga kababayan. Hindi nila gagawin yun, kasi risky yun. Diba? Mas maganda sa US kung ang isang akusado, kung akusado man yan, ay mas maigi sa kanila ang nakakulong kaysa palalayain nila, mga kababayan. Diba? Kung meron ganon na patakaran sa US, nalalagyan na lang ng tracker, mga kababayan, siguro wala na pong nakatira o wala na pong nakapiit doon sa kulungan ng USA. Diba? Simpleng-simple lang yun. Halak ka. Sabi ni Joffrey Jorquia, pa-drug test na lang si FL Lisa para wala nang himala. Halak ka. Alam nyo, mga ka-GP Natics, sa totoo lang, puro na lang kayo ganyan, pa-drug test. Okay lang din sa akin kung magpa-drug test, pero depende nga sa kanila yun eh. Sila ang sasagot niyan. Sila po ang nakakaalam. At masasabi natin, ito lang ang basihan niyan. Kung si Pangulong Bongbong Marcos sinasabi niyong bangag, na kung siya po ay addict sa cocaine, tatagal pa kaya yung buhay niya, naiisa lang ang kidney, kung siya ay addict? Kung si FL Lisa naman, mga kababayan, yung ganyang katanda, mahihilig pa ba sa coke? Tingnan nyo nga, ano magiging epekto sa kanya ng paggamit ng coke, mga kababayan? Ang isang matanda, ilang taon na si FL Lisa, paggagamit ka ng coke, naku po, sigurado, mapapadali ang buhay mo. Pangatlo, makikita nyo ang kanilang pamilya buo. Kapag kayo po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, sira sigurado ang pamilya mo. Diba? Sira din yung pagkatao mo. Baka pati yung attitude mo
baka pati yung ipinapakita mo sa media, kakaiba. Alam niyo yung mga adik, kapag adik ka mga kababayan, meron kang ipinapakita na sintomas na talagang as in kakaiba, para kang baliw. 'Di ba? Oh, pero nakikitaan nyo ba nang ganun yung mga tao? Wala. Eh kung doon sa kabilang pamilya, makikita nyo doon, watak-watak. Oh, kahit may asawa, naghahanap pa rin ng kalapate. Oh, yung iba, sabi nila, I hate drugs. Oh, pero sino ang nilalapitan nila? Sino yung mga kaibigan nila? Halak ka. Oh, kayo na bahalang umusga. 'Di ba? Ang babaw mag-isip ng mga DD shit, talagang utak dilis. Actually, mga kababayan, yan na kasi yung requirement sa kanila. Kailangan maging tanga, perfect bobo, sigurado, certified DDS ka, mga kababayan. Kasama ka na kaagad, tanggap ka na sa federasyon. 'Di ba? Oh. At baka pagtanggap ka na sa federasyon, mga kababayan, pwede ka na rin magkaroon ng pensyon. 'Di ba? Eh, funded sila eh, kaya magkakaroon ng pensyon. Oh, Diyos ko. Ayun mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat ha. Pasensya na kayo at ako naman ay magpapahinga. Inaantok na ako. Naabot na ako ng tulog. Sana po makatulog na ako ng dire-diretso mamaya. Hapon na sana ako magising para makapag-live ulit tayo. Maraming salamat at good morning sa lahat po mga kababayan. Buyers!